pinakatalentado na ating peace builder, Brother John Escoto! Each time we use it until finally power and faith
study. Napakahirap ng sinasabi ng Biblia. Napakataas ng kanyang hamon. Ang kanyang sinasabi, we can rejoice when we run into problems. Ngunit yan po ang pag-uusapan natin ngayong umaga. The Word of the Lord. When suffering does not break you. Handa na po ba tayo? Suffering. Hindi ko alam kung ano Tagalog ng suffering. Maraming pagbagsak sa buhay ang nagaganap. Masasama ang balita. Bakit ganoon? Sumusunod naman ako kay Lord. Nangyayari ba kayo itong mga bagay na ito? Sa totoo, hindi ko rin alam ang kasagutan dito. Meron lang alam ko na itong bagay. Ilan ang alam ko? Number one, alam ko na kahit ang anak ng Diyos dumaan sa paghihirap. Galing po ako sa Israel 10 weeks ago. I led a group of pilgrims. At dito, nalaman ko, habang binibisita namin ang bawat lugar na sa kabanata ng buhay ni Jesus, kahit pala hirap, dinaanan kahit ng anak ng Diyos. Naisip ko, kung anak ng Diyos, dumaan sa hirap, what makes us feel that we can be exempted sa mga bagay na ito? Number 2, dumarating ang hirap sa buhay kahit na kay Lord ka o wala. Uulitin ko, dumarating ang hirap sa buhay kahit kay Lord ka o wala. Ngayon, kung dumarating din lang ang hirap sa buhay kaya na kay Lord ka kay wala, ang suggestion ko sa inyo, mas maigi siguro, kung darating din lang ang suffering sa buhay, mas maigi siguro na kay Lord ka na. At least pag dumating siya, meron kang kasama. Pag dumating ang suffering sa buhay, meron kang lakas na pagbubutan habang binabaybay mo ang daan. Number 3. Meron ng kalayaan at kapangyarihan upang piliin ang iyong tugon sa mga paghihirap. Meron ng kalayaan upang piliin kung ano ang iyong magiging tugon sa paghihirap. Dalawa lamang ang iyong pagpipilian. Ilan? Dalawa ang iyong pagpipilian. Either number 1, sumako, o pangalawa, tumalbog. Ulitin ko. Either sumako o tumalbog. Pakitabi ka, friend, sa kanan, repeat after. Sabihin mo, friend, ikaw ba ay sabog? O tumalbog? Binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos upang tumalbog. God gave us the grace and the power not to break, but to bounce. Ibinigay ito ng Diyos sa atin. Kung hindi mo alam, gumanti ka, pakitabi naman ang friend mo sa kaliwa, ikaw sabihin mo, friend, tumalbog sapagkat ikaw ay bilog. Hindi po, ibig sabihin ng bilog, bilog ang ating kanakuhan, ang ating spiritual na kalagayan. Dumarating po ang mga masasamang balita sa buhay. Sa sample lang po kayo, ano mga masasamang balita? Ito, number 1, palaisdaan na sunog. Kaya hindi mo maisip. May mga masamang balita na dumarating. Pangalawa, tindera ng suka. Tingnan yun. Masasamang balita ay yung mga pangatlo, tahanan walang hagdan, inakyat. Hindi mo malaman kung paano nangyayari, pero nangyayari. Ito pa, misis ng photographer, nahunan. Ito, mahirap isipin mo yung nagaganap. Bulang nakapakay, nagdilim daw ang kanyang paningin. Last, eskwelahan ng mga Pilip, nag-Toys Marats. Marami pong mga masasamang headlines ang nagaganap sa buhay.
Inagayahan ko po ang isang matalay na kaibigan na kasamang naglilingkod sa Panginoon. Head po siya ng music ministry ng community pamilya na aking rin nakikinangan. Nagpatotoo ang kanyang tao ito noong Holy Week sa TV. At nung narinig ko, it was a life-changing sharing. And I felt that maybe let's have that opportunity as well. Marami pong na-inspire, marami naman pinagong buhay, marami ang na-bless dun sa narinig ng sharing na ito. Let's hear the Lord speak to us from our sister with the love of God, mga kapatid. Let's welcome our sister, Rose Morana. Good morning po sa inyong lahat. Ako po si Ate Rose Morana, 52 years old, nakatira po sa Sukat, Montego City. I am privileged today para ma-share sa inyo yung aking story. Lumapigin po akong special, very special, na iba sa karaniwang bata. Kasi Tuesday ko lang nakikita ang tatay ko. Tuesday lang masarap ang ulam namin. Tuesday lang buo ang pamilya namin. Tuesday lang kasi pwedeng matulog ang tatay ko sa amin dahil pangalawang asawa siya ng tatay ko. Lumaki ako mainggit kasi bawal kami lumabas sa bahay. Bawal kami makihalubilo sa iba. Hindi ko alam naman kung bakit. Pero now I realize hindi pala kami pwedeng makihalubilo sa iba dahil ayaw ng chismis ng nanay ko. Ayaw niya palusahan siya ng kapitbahay. Higit sa lahat, marami kaming utang, bawal kaming siniling. Ang nanay ko ay nagtatrabaho sa isang pabrika ng guwantes. Madaling araw, maalis na siya at bumabalik siya galingan. Naiiwan kami mga anak niya na sa bahay lang at papasok sa eskwela. May mga responsibilidad din kami kahit mura ang edad. Bawal kami makipagkaibigan. Kaya naman kaya kung walang kaibigan, walang kalaro. Hindi ko rin masyadong nakakausap ng nanay ko kasi super busy siya. Routine ang buhay namin. Hindi nagbabago. Minsan, hindi umuwi ang tatay ko. Nagdalaga ako at makatapos ng high school na hindi man lang nakaka-attend ng meeting ang nanay ko at ang tatay ko. Hindi sila nakikita sa school. Naiingit ako sa mga classmate ko kasi nagproplano na silang pumasok sa college. Hindi ko alam kung mag-aaral ako. Only to know na kailangan pala akong magtrabaho sa mismong pabrika na pinapasukan ng nanay ko. I was 17 years old. Wala akong magawa at napilitang sumunod sa nanay ko. Pre-process ko talaga ng papel ko, SSS, whatever. Lumipat kami sa isang bahay sa Marikina. Nang isang Tuesday, hindi umalis ang tatay ko. Kaya naiwan na lang kami dalawa. Masakit ng gabing pero I am a victim of my own father. Pinangakuan niya ako pag-aaralin pero hindi natupad. Wala kasi nung nanay ko pumasok ng pabrika. Lalo ako nagkaroon ng inferiority complex. Mas lalo akong nahiya. Gusto kong magsumbong pero natatakot akong mag-away sila ng nanay ko. Natatakot akong awayin niya ang tatay ko. Natatakot akong umiyak ang nanay ko
dahil wala na ang tatay ko. Kanina ako magsasabi, wala akong kaibigan, wala akong kabarkada. Nagagalit ako sa tatay ko kasi sinira niya yung buhay ko. Sira niya ang mga pangarap ko. Hindi pa niya ako tinulungan makapasok sa kolehiyo. Kahit 17 ako noon, pumasok ako sa pabrika. Dinayang edad para makapagtrabaho lang. Pinilit kong kalimutan lahat. Nagtrabaho ako, pinilit kong makaipon. Gusto kong mag-aral, gusto kong makatapos, gusto kong makaahon sa hirap, gusto kong makaahon sa kahihiyan. Minsan, napansin ko hindi na umuwi ang tatay ko Martis noon. Ang nanay ko malungkot na. Nang minsan umuwi siya, kinonfront ko siya. Only to know, may tago na naman siyang asawa. Ang Martes na dating regular, nahati pa. Nagalit ako sa kanya, inaway ko siya. Ang masakit, kinampihan siya ng nanay ko. Hindi naniniwala sa sundo ko. Hindi siya naniniwala ng biktima ako ng sarili niyang asawa, ng sarili kong tatay. Hindi daw yung totoo at nagsisinungaling ko. Yun ang naging dahilan upang ako ay umalis at napilitang mag-board ng isa. Nagtrabaho ako sa umaga, nag-aaral ako sa kagabi. Malungkot, nakakapagod. Laging busy dahil sayang ang panahon. Sa school masaya, nakikita nila masipag ako, matataas ang grades ko. Napansin din ako ng professor ko, pabait daw ako, matalino, masipag. Minsan binigyan niya ako ng tinapay. The next week, binigyan niya ako ng soft drinks. Hindi ko alam close na kami. Hindi ko alam na ikwento ko na ang buhay ko sa kanya. Naaawa siya sa akin. Buti na lang may nagpapayo sa akin. Buti na lang may tatay ako. 18 years old ako noon. At 36 si teacher. Si teacher na akala ko nagmamalasakit. Nagbobola lang pala. Upang katulad ng tatay ko, gamitin ako at maging biktima niya. Nabuntis ako. Sinabi ko yun sa kanya. Pero hindi siya nagpakita. One day, nagkita kami. Sinama niya ako sa isang lugar sa Mandaluyong. May pupuntahan kami. Ipinakilala niya akong pamangkin. Yung pala, ipapahilot niya ang tiyan ko. 2 linggo after that, dinugo ako. At dahil lang mag-isa lang ako sa boarding house, kapitbahay ang tumulong sa akin upang dalhin ako sa ospital. Nakakahiya, nakakalungkot. I used to stop sa work dahil nahihiya ako. I had to stop going to school kasi nakakahiya talaga. Yun ang times na sobrang lungkot ko. Wala akong masabihan ng problema. Galit ako sa tatay ko. Galit ako sa nanay ko. Sa lalaking pinagkatiwalaan ko. Galit ako sa sarili ko dahil pinabayaan ko ang sarili kong mangyari ang hindi dapat mangyari. Na kanino ako pupunta. Kanino ako magsasabi ng problema. Kapatid ko bata pa. Ang sister ko nasa Pampanga. Wala akong friend. Wala akong neighbor. Wala akong pamilya. Higit sa lahat, wala akong Diyos. Dahil hindi ko siya kilala. Hindi ko rin siya nararamdaman. Parang dinibig ng paligid noon. Parang walang ilaw. Ako lang yung isa. Parang naglalakad ako nang hindi ko alam kung saan ako pupunta. Takot ako. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Gumuho lahat ng pangarap ko.
After that, nakakilala ko ng lalaking minahal ako. Nagpakita ng pagmamahal sa akin. Kahit sinabi ko ang lahat na nangyari sa akin, tinanggap niya ako bilang ako. Tinanggap niya ako bilang isang dalaga, bilang nakauna sa kanya. Sumama ako at nagpakasal sa kanya. Pero kahit nakasal na kami, hindi ako masaya. Kahit may anak na kami, hindi ako makasaya. Mahirap ang buhay namin noon. Isang pamilya, isang tuka. Madali akong magalit. Madali akong magtampo. Madali akong mamalo ng bata. Masulit. Wala pa rin kaibigan. Wala pa rin masyadong kakilala. 1997 when I joined the familial community, doon ko na-realize na kailangan hindi ko pa pala napapatawad ang tatay ko at ang lalaking na pagkatiwalaan ko. Higit sa lahat, hindi ko pa napapatawad ang sarili ko. Nakinig ako ng mga talks, kasama na doon si Brother John. Lahat ng talks niya, lahat ng mga talks, inilis ako. Lahat doon, pinapanggap ko. Lahat ng mga aral, ninanamnam ko. Unti-unti, natuto akong mag-forgive. Natuto akong mag-socialize. Natuto akong magtiwala muli. At higit sa lahat, nakilala ko ang Diyos. Para akong nagugutang dinig. Para akong lubong na kayupan. Nagbago talaga ang buhay ko. Dumami ang mga blessings. Dumami ang kaibigan. Dumami ang mga kapatid. God is so great. Pinatawad niya ako. Pinatawad niya isang tulad kong makasalanan. Now, I am very happy. With a very happy family. Meron akong community. Mahal ako. Pinagkakatiwalaan ako. Higit sa lahat, may isang lalaki. Mahal na mahal ako. Siya ang gift ni Lord sa akin. Now, 1997 din na magkaroon ako ng business, accounting services. Dito ako kailangan. Dito ako magaling. Dito ako makakatulong sa iba. Nag-umpisa sa isang kliyente. Dumami ng dumami. Parang networking. Now, mayroon na akong 300 kliyente. Mayroon na akong 30 kliyente. God blesses talaga continuously at continuously nagsaserve ako. I am the head of the music ministry sa Sukat. Mayroon akong banda din, tumutugtog din kami sa katulad nito. Yung problems na yung mission. Higit sa lahat, ang kwentong itinago ko, itinahiya sa matagal na panahon. Kaya ko nang ikwento sa inyo at kahit sa buong mundo. Thank you. Thank you so much, Ate Rose. I'll be quick on this one and then lead us to prayer. Alam mo ninyo, maraming masasamang mga pangyayari sa buhay. Sufferings of all kinds, failures, sins, mistakes, failures in relationships, sa kalusugan, career, businesses, name it all. Ngunit bigyan tayo ng Diyos na kayang pumili the power to choose on how to respond to these things because they happen anyway. Ang pagpipilian mo, kagaya ng sinabi namin kanina, sumabog o tumalbog, nasa kamay mo. Nasa kamay mo ang lahat ng ito. Dalawang klase po ang mga masamang pangyayari sa buhay. Ilan? Una, yung mga masamang nangyayari dahil nagmumula sa mga masasamang desisyon mo sa buhay. Pangalawa, mula sa masasamang desisyon ng ibang tao na naapektuhan ka.
Ito po ang naganap kay Ate Rose. Alin man po sa dalawang ito ang maganap sa iyo, meron kang kapangyarihan upang ituloy ang lahat. Binigyan tayo ng Diyos na kapangyarihan tumalbog. Ngunit may mga tao pong hindi nakakatalbog. Tanong niyo sa akin, bakit? Kasi meron dalawang bagay ang nangyayari sa kanila. Ilan? Number one, hindi sila natututo. Pangalawa, hindi sila umuusad. Number one, hindi natututo. Meron ako kakwentuhan. Naghihingi ng counseling at sinasabi niya, palagi na lang ganito ang nangyayari sa akin. Broken-hearted, failures in relationships. Parang ang tingin niya sa kanyang sarili, she is a germ magnet. And then tatanong niya si Lord, bakit paulit-ulit na nagaganap ito sa buhay ko? Simple lang ang sagot ko sa kanya. Tanong niyo, ano? Iha, walang kinalaman ang Diyos dyan. Kasalanan mo lahat yan kasi hindi ka natututo. Alam mo na ng tambay at walang ambisyon ang naliligaw sa iyo. Papatulo ka ba? Tapos mawawala ang relationships, may maliligaw sa iyo. Ganun din, alam mo na, papatulo ka pa rin ulit. Ganyan din ang nangyari sa iyo. Dati, hindi ka natututo, maniwala ka. Ganun pa rin yan. Nagkatrabaho ko sa bangko ang misis ko. At dahil dyan, nakakwentuhan ko ang ibang mga tao. Merong empleyado dito, 3 ang kanyang anak babae. At yung 3 anak na yan, iba-iba ang tatay. At ang linya niya sa buhay, tatanggapin kong lahat ng trials na ibinigay ng Diyos sa akin. At sinasabi niya sa iba, dapat malatag ka kagaya ko. I fully agree. Dapat malatag tayong lahat. What I didn't agree is na tinatanggap niya raw ang ibinibigay ng Diyos na suffering sa kanya. Dinerecho ko, hindi yan galing sa Diyos. Huwag mong sisihin si Lord, walang kinalaman ang Diyos dito. Sukat ba naman na ang nagliligaw sa iyo may mga asawa? Alam mo na, pumapatuloy ka pa. Hindi ka natututo. 3 beses nangyayari ito sa buhay mo, umuulit ka pa. Maniwala ka sa akin, hanggang hindi kayo dito. Hanggang hindi kayo natututo, paulit-ulit na magaganap ito sa buhay ninyo. Number 2, hindi umuusad. May mga tao hindi makakalbo kasi hindi sila umuusad. May nagkwento sa akin, naghihingilan ka ako sila, nawalan ng trabaho. Bakit ka nawalan ng trabaho? Nakulitik ako sa opisina. Kailan na ganap yan, brad? 7 years ago. Ha? Anong ginagawa mo ngayon? Wala. Sino bumubuhay sa pamilya ko? Hindi siya makasagot. Bakit? Kasi Brad, na-depress ako. Sabi ko, kailan ka pa naging pare? Depressed. Kasi kuwaray ako ngayon, no? Medyo nag-iisip ka sa hindi maka-move on, walang trabaho, walang pinagkakinahan sa matagal na panahon. Sinisisi pa rin ang naganap sa kanya sa nakalipas. And he explained, Brad, sana maintindihan mo kasi may pinagdadaanan ako. Sabi ko, Brad, naiintindihan mo na may pinagdadaanan ka. Kaya lang, kung meron kang pinagdadaanan, sana huwag kang tatambay doon. Dumaan ka lang. Huwag kang tatambay. Kasi ang hirap sa mga tao, may pinagdadaanan, tapos kung tatambay ng matagal, yung iba na doon na magtatayo ng bahay at i-enjoy yun na yung naghaganap. 7 years na naghihigapos ang pamilya mo. Tumambay ka na. Meron po akong kaibigan na retrench sa semiconductor. Again, dahil meron na yan na retrench. Pero alam po ninyo, iba siya, tumambog, tapos umusad, bounce forward. Minsan nakita ko sa Changi, nagbebenta ng mga short. Hindi siya nahihiya, nagbebenta ng short, panty, bra, brief, mga ganyan, no? At tinanong mo siya, Brad, mabuti itong ginagawa mo. Ano ito yung ginagawa mo ngayon? Bakit mo ito ginagawa? Sabi niya sa akin, alam mo, John, hindi madali ito. Pero mas madaling makasama ng basketball at makatanggap ng biyaya at break kapag gising ka at umuusad ka.
kesa sa tutulog-tulog. And he made perfect sense. At sabi ng iba, huwag kang magbibiro. Magbiro ka na sa lasing. Huwag lang sa bagong gising. Ang iba mas mahirap biruin kasi lasing na, bagong gising na. Nalasing ka sa kinalalayan mo at tutulog-tulog ka, hindi ko po makalimutan ang sinabi sa akin ng aking running instructor. Tumatakbo ko kasi ako, ito ang sinasabi niya sa akin when we were running long distances, sabi niya, John, kasi napapagod ako at papagod na ako, humihinto ako. At sabi niya sa akin, don't you ever stop. If you have to walk, just walk. At kung hindi ka na makalakad, kahit gumapang ka, magpatuloy ka. Sabi niya, mas mahirap tumakbo ulit kapag huminto ka na. The key to moving on is that you continue, even if you have to walk, even if you have to go. Yung best friend ko po minsan tinawagan ako. He was not in his usual bumpy self. Parabiro ko yun. Ito, first time, hindi siya nag-joke. Seryoso ang boses niya. Sabi niya, parang may problema ako. Bakit? Sabi ko, ay nakabuntis ako. And then to make a long story short, he experienced all the troubles, both of them, but I just came in from the United States. Naalala ko ang buhay niya. He picked up the pieces together. He bounced forward. Ngayon, mag-asawa na kung sila, napakaganda ng buhay sa US. At naalala ko na ikinasal sila ang verse 11, Jeremiah 29, verse 11, at sabi, God speaking to us, saying, for I know the plans that I've laid out for you, plans for your welfare, for your good, and not for your destruction. Si Cesar po, nakakilala ko nag-a-apply sa trabaho bilang maging driver, ngunit sa impalad, sobrang depressed siya kasi ito na nga lang yung hinihintay niya, hindi pa natupad. Ngunit nakita muli kami ni Cesar dahil wala na siya matakbuhan, nagtayo ng maliit na bakery. Ngayon, napakalaki ng kinikita sa kanya, umaasensong bakery na negosyo. Ang misis ko po, dati yan ng broken heart. Ngunit dahil siya, nakilala niya at nakapag-asawa na napagawa ko. Maraming pong salamat ng mga kapag-anak ko. Pio Espanyol, my good brother here, one of the leaders of the Life of Jesus family, once in his life he decided to resign from the ministry kasi po yung anak niya teenager na buntis, hiya siya. Sabi niya, anong iyaharap ko sa community, yung anak mismo, hindi ko mahalagaan. But he picked up the pieces together, he bounced back, and he bounced forward. Alam mo ba ninyo ngayon, hindi niya na ma-imagine ang buhay niya na hindi niya nasama ang kanyang apo. Nung ako po ay out of the country, nagkaroon ako ng pagkakataon na makakwentuhan pala ako ng matagal ng misis ko at ito sinabi ko sa kanya, kung nakatira tayo sa kalendaryo, Lunes ako, Martes ka. Sabi niya, bakit? Kasi ikaw ang kinabukasan ko. Pinatutunan kayo sa misa. Kaya ako lang naman kung sinabi yan dito. Ang kinabukasan ng Diyos sa ating lahat, God's plan is bigger than your mistake. Ulitin ko, God's plan, God's beautiful future for all of us is much bigger than the mistake and the sin that have confronted us. Even the stupid things that other people did to your life, you can come back, you can bounce back, you can bounce forward. Mas malaki ang plano ng Diyos sa'yo. Pakitabi ka, friends, sa kanan, repeat after me. Friend, kahit malaki ka, mas malaki ang plano ni Lord. There's a world of difference between burying and planting. Ang pagbabaon at ang pagtatanim. Alam mo ba ninyo, sufferings, pwede kanyang ibaon sa buhay. Ang pagkakaiba ng planting at burying will be the expectations of what happens after it. Kapag ikaw ay inilibing, ikaw ay mahulog. Ngunit kapag ikaw ay tinanim, ikaw ay tutubo.
at lalago. Suffering, pipilitin kang tabunan yan, ngunit huwag kang mag-alala. As far as God's plan is concerned, you are planted. You will not bear it. You can bounce forward. Pwede kang tumalbog. But the thing is, when you bounce back and you bounce forward, you don't just expect to be back. You expect even more beautiful things happening to you. You expand toward territory, greater growth. You become a better person. You will exhibit greater influence, even greater blessings, because sufferings cannot bury you. It only plants you to complete you. Friend, kung ikaw ay merong pinagdaraanan, dumaan ka lang, huwag ka naamay. At kung ganito ang kaso mo sa buhay, meron pang isang headline akong nabasa, ang sabi, kaso ng Pilay, nilalakad na. Kung may kaso ka, huwag kang mag-alala, nilalakad ni Lord ito. Huwag kang sasabog, meron kang kapangyarihang tumalbog at umusad. Dalawa lamang ang iyong pagpipilian. Merong dalawang klaseng bola sa buhay. Merong isang bola, when suffering happens, sumasabog. But this is God's will for us. We bounce back. We bounce forward. Kahit alin dyan sa dalawang yan, either a bad decision that you've made or stupid decisions of other people that you got affected. Ang sikreto po ng pagdalbo, tanong niyo ano? Pag mas malakas ang kampas, mas malakas ang dalbo, mas mataas. Such is the will of God for all of us. We can all stand up and pray. Naikwento ko naman ito dati, pero yung kwento ko na lang ulit ngayon. Si Monterio may alagang donkey. At itong donkey, okay naman, nagsisilbi naman ang mabuti sa kanya, kaya lang sa mga palat nagkapalinahon sa balon. Gusto siyang iawon ni Monterio. Pero walang magawa si Monterio. Paano na kung alalim na ito yung balon? Paano ko kukunin? Sinubukan niyang talihan, hindi niya matalihan kasi niya sobrang taas. Ang sabi niya ngayon, kawawa naman ito, manangamoy lang, maigi pa, ngayon pa lang, ililipin mo na. Nagsimula magpala si Monterio ng lupa. Nagtaka si donkey, kasi may dumarating na lupa sa kanya, tinatabunan sa hindi niya alam kung ano nangyayari. Ngunit ang inisip ni donkey, kakadating ng lupa, pinapagpag yung lupa at tinutungtungan yung lupa. Patuloy ang pagdating ng lupa na tumatapon sa kanya. Walang ginawa si donkey kundi pumagpag at tumuntong. Pagpag, tungtong, pagpag, tungtong, pagpag, tungtong. Patuloy na pinipilit na siya ay ilibing. Ngunit ang ginagawa niya pagpag, tungtong, pagpag, tungtong. Hanggang pagdating ng panahon, mataas na ang lupa at ito ang kanyang tinungtungan. Tumalon palabas at siya'y malaya. Friend, God gives us power to bounce forward. Sana natututo ka at sana umusad ka. Ito ang will ni Lord sa ating lahat in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Panginoon,
Maraming headlines ang nagaganap sa aming buhay. Brothers and sisters, can you put your hand over your chest, please, and say this after me? Panginoon, ang plano mo sa akin is to complete me. Ang iyong pangarap ay higit na mas malaki sa pagkakamali namin kahit ng ibang tao sa amin. Maraming salamat po dahil sa iyong pagmamahal. We are not buried, but we are planted. Dahil dito, kami po ay mamumuna. We will bounce forward. Panginoon, upang ang bola ay tumalbog, kailangan ng hangin sa loob. We pray. Breathe the life of your Spirit in me. Tinatanggap ko ang hangin at hininga ng buhay mo sa aking puso. Jesus, in you, we don't break. We bounce. Itinataas natin mga kapatid ang ating mga Lubina de Gaza. Panginoon, dito sa lugar na ito, dito nagkakatotoo. You called us to be here. Tinawag mo kami upang makilala ka at higit sa lahat. Tinawag mo kami upang malaman ang iyong himala na kahit nahihirapan kami, we bounce back, we bounce forward. Thank you. At ang mga pangarap na ibinigay mo sa amin na sa dito, gagamitin namin ito sa aming pagkatuto at pag-usap for the greater glory of your name. Thank you for answering our prayers. We pray in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.